Hello po. Nandito na naman ako sa isang magandang lugar kung saan mahirap papuntahan ng ordinaryong mamamayan. Okay, wala nang paligoy-ligoy pa, ha? Maraming may gusto sa ano na to, sa topic na to. Marami ring may ayaw dito. Ayaw na ayaw ng mga complainant. Ano yun, attorney? Not guilty. Not guilty sa... Saan? Sa arraignment lang, yung nag-plea lang ng not guilty. Hindi yung not guilty na na-acquitted na. Plea of not guilty, anong epekto niyan, anong susunod dyan? Anong mangyayari pagka nag-plea of not guilty? Hindi na natin masyadong gagawing komplikado, yung basic lang. So, kailan nag-plea of not guilty? Basic na sa inyo yan. Bakit may ganyan? Bakit kailangan pa? Attorney, bakit kailangan pa mag-plea of not guilty siya? Talaga namang guilty naman talaga. Madalas ganyan kayo eh. Pagka nag-plea of not guilty yung accused, ano mangyayari? So, yan ang pag-uusapan natin. Plea of not guilty. Sa arraignment lang. I'm hoping na bago nyo panoorin to, napanood nyo na yung arraignment. Alam nyo na kung ano yung nangyayari sa arraignment. Ilista nyo na, panoorin nyo after nito. Arraignment, amin laya, inaamin ko na. So tandaan ha, inuulit ko itong topic natin ito, not guilty plea sa arraignment. Hindi ito not guilty na judgment ng korte. Yung iba sa inyo tumantuwa, yun! Acquitted! Hindi yun ha. Dito, yung accused ang nagsasabi. Akusado ang nagsasalita. Your Honor, not guilty po. Hindi ko po inaamin. Okay? Kasi sa arraignment yan eh. What is your plea? Inaamin mo ba? Sasagot si accused. Not guilty po. Hindi pa korte nagsasabing not guilty ka. Relax ka lang. Kailan ito? Kailan nagsasabi ang accused? Sa arraignment, pagkabasa sa kanya nung information. Panoorin niya yung information. Pagbasa sa kanya ng charges sa kanya na ikaw, Pedro de la Cruz, ha? Na noong araw ng ganito, sa loob ng nasasakupan ng hukumang ito, ay ng hipo, ng boso, ganyan-ganyan. Diyan ka magaling, di ba? Pagkabasa sa kanya, inaamin mo ba? What is your plea? Not guilty. Nag-plea siya ng not guilty. Di ba? Kasi arraignment and plea. Ito, sisingit ko. Attorney, paano kung tinanong siya, contrary to law, what is your plea? Labag ito sa batas, inaamin mo ba? Paano, attorney, kung sumagot siya na, inaamin ko na po? Paano yun? Anong mangyayari doon? Number one, sabi ko sa inyo, panoorin nyo na itong inaamin ko na vlog. Watch nyo yan. Number two, hindi yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, pag nag-plea nga ng not guilty, which is normal na nangyayari. Normal yan. Kahit na nagkasundo na sila, kahit nagkaroon na sila ng areglo, compromise agreement, sige, magde-desistance na yung complainant. Talagang magpi-plea ka ng not guilty. Attorney, bakit pa siya mag-not guilty? Talaga namang kaya nga kami nagkasundo, nag-sorry na siya sa akin eh. Ibig sabihin, inaamin niya na may kasalanan siya. Teka lang, relax kayo. Ito na yung susunod nga natin sasagutin eh. Bakit meron pang ganyan? Nag-arraignment tapos magpi-plea siya, hindi niya aaminin. Bakit kailangan may not guilty plea pa? Unang-una, right ng accused na malaman kung ano yung kinakaso ng estado sa kanya. Kung ano yung mga charges laban sa kanya, right niyang malaman nyo, kita nyo may palingon-lingon pa, di ba? Hanit? Bakit? Attorney, bakit kailangang ipaalam sa kanya? Siyempre, para makadepensa siya ng tama. Alam ka namang dedepensa siya ng pagnanakaw. Yung pala, kinaso sa kanya, rape. Sinasabi ko sa'yo. Kaya, may arraignment, ina-arrange siya, binabasa sa kanya kung ano yung mga charges sa kanya. Sabihin niya, hindi po ako guilty dyan. And kung magta-trial man, at least alam niya kung paano niya didepensan ilalaban yung sarili niya. Kasi kesyo sasabihin mo, attorney, hindi niyo alam ang ginawa sa akin yan. Sinaktan niya damdamin ko, attorney. Iniwan ako sa ere niyan. Minahal ko siya. Ito walang pakialam ang husgado sa love life mo tsaka sa feelings mo. Kung ano yung sinampas sa kanya ng piskalya, kung ano yung nasa information, yun ang babasahin sa kanya sa arraignment. Doon siya magpi-plea ng guilty o not guilty. Hindi ikaw masusunod dito. Kasi halimbawa, attorney, dapat sa kanya kasuhan ng frustrated murder. Diba? Madalas ganyan tayo eh. Yung pala, ang totoong pangyayari, lasing na lasing ka, nangaagaw ka na ng mic. Ako nakakanta ng My Way. Binugbog ka para turuan ka ng leksyon. Pero syempre, masama yung ginawa nila sa'yo. Masama yung ginawa mong pang-aagaw ng mic, pero masama rin yung ginawa nila sa'yo, binugbog ka nila.
Attorney frustrated homicide. No? Gusto mo kagad mabibigat na kaso na kagad. Ngayon magugulat ka, binasa doon sa akusado, physical injuries lang. Kasi nga, hindi nga ikaw masusunod. Hindi naman porket yun ang nasa isip mo, ha? Eh yun na ang isasampa dapat. Yun na dapat ang basahin sa kanya sa arraignment. Hindi ganun yun. Sa arraignment, babasahin sa kanya, sa accused, kung ano yung sinampang kaso sa kanya ng piskalya sa korte. Doon mapipli yung akusado. Hindi siya magpipli ng guilty o not guilty sa kung anong kasong naiisip mo ng complainant. Pangalawa, lipat-lipat na naman, di ba? Foggy. Sunod na dahilan is yung sabi sa batas, inosente ang akusado. Hindi mo siya sabi inosente talaga. Inosente siya hanggat hindi mo napoprove. Nasa Constitution yan, nasa Bill of Rights yan. Madalas ko naman binabanggit ito sa mga vlog ko kung lagi kang nanonood sa akin. Yung mga bago pa lang, try niyong manood ng mga ibang vlog ko. Kaya may karapatan siya magsabing hindi niya inaamin kasi sa Constitution natin, right ng accused na inosente muna siya sa mata ng batas hanggat hindi mo napoprove na guilty siya. Mahalagang term yan yung right of the accused to be presumed innocent until proven guilty. Bakit mahalaga yan, attorney? Kasi nga, hanggat hindi napoprove ng Estado na guilty siya, inosente siya. Kaya nga ang burden laging nasa prosecution sa nagdedemanda. Ikaw yung complainant, sinasabi mo na, nanghipo yung binasoan ako niyan. Ikaw maglalabas ng ebidensya para i-prove na talagang nagkasala siya. Kasi sa mata ng batas, inosente pa siya. Hanggat hindi pa siya nagkakaroon ng judgment ang korte na guilty yan, inosente yan, yung akusado na yan. Nasa ano yan? Constitution natin yan. Kaya, basahin mo muna. Ipaalam mo muna sa kanya yung kinakaso mo sa kanya. Okay? Kasi didepensa siya dun eh. Magre-ready ng depensa yan ng kasinungalingan. Mag-invento ng gawa-gawang kwento na hindi niya ginawa. Sabihin naman yung mga mga akusado. Tong, ba't ibig mo sabihin, nagsisinungaling kami? Huwag ka masyadong seryoso, joke lang. Kasi ganito. Sa experience ko, ang dami niyan. Pag naririnig nila na during arraignment, kasi ang complainant wala namang ginagawa sa sa arraignment eh. Pag narinig nila na nag-plea ng not guilty yung accused during arraignment, nagagalit, nahihinis sila. Ang kapal ng mukha niya para mag not guilty. Talaga namang guilty naman talaga yan. Gagano'n yung mga complainant. Nagagalit sila. Hindi nila naiintindihan na karapatan ng akusado yun sa arraignment. And hindi naman kasi syempre pupunta dun yung akusado sa arraignment para umamin eh. Paano kung talagang hindi nga niya ginawa? Paano kung wala nga talaga siyang sala? Paano kung nagkasundo na sila nung complainant? Nagkaroon na sila ng settlement, ng areglo? Sa mata mo yan, sa mata ng complainant, guilty talaga yan. Para sa'yo. Pero sa batas, ay hindi. Wala namang sinasabi sa konstitusyon na the accused is innocent unless guilty in the eyes of the complainant. Ano sunod? Para saan yung not guilty na yan? Ha? Kasi, right ng akusado na magkaroon ng fair trial, paglilitis. Karapatan ng bawat akusado yan. Alam nga namang hindi na sila hayaang magsabi kung guilty o not guilty. Basta guilty na kagad. Pagkabasa, guilty na kagad. Kailangan mag-trial muna. Kung buisit na buisit ka, yung complainant, galit ka, dun sa akusado, dadaan ka sa trial. Anong connection, attorney, nung pagsabi ng akusado ng not guilty sa trial? Basic. Pag nagsabi na, which is normaling nangyayari, pag nagsabi na si accused na, Your Honor, hindi ko po inaamin, not guilty po. Pagkasabi niya ng ganun, okay, proceed to pre-trial and then trial. Tanungin mo pa ako, Tony, trial, ano yung trial na yan? Panoorin mo to. Hindi ako nagkukulang sa inyo. Tandaan niyo yan. Simple lang ang mangyayari. Sige, explain natin ng mabilisan lang, ha? Okay, simple lang, tulad dun lagi kong sinasabi. Sa kaso-kaso, sa mga demandahan, kung sino yung nagdedemanda, nasa kanya ang burden, okay, nasa kanya ang responsibilidad, ang duty na i-prove kung ano yung dinidemanda niya, kung ano yung kinakaso niya. Okay? Kung sinabi mo na, attorney, civil case, attorney, may utang sa akin yan, hindi ako binayaran yan. I-prove mo. Paano siya nagkautang sa'yo? I-prove mo na hindi kanya binayaran. Anong mga proof mo dyan? Di yung kontrata ninyo, yung utang, yung loan. Yung mga madalas dyan na mga nagdedemanda, yung mga sinasabi nilang inestapa sila kasi meron silang investment contract kuno daw. Yan. Ipakita mo yan. Anong proof mo na hindi ka binayaran? Yung demand letter mo, naningil ka. Hindi ka binayaran. Mga ganyan. Nasa iyo ang complainant, ang burden, ang bigat niyan, ang responsibilidad na patunayan niyang mga dinidemanda mo, yung inaakusa mo. Okay?
Dedepensa lang yung kung sino man yung dinidemanda, yung akusado, yung defendant. Attorney, ni-rape ako niyan. Hinipuan ako niyan, binosohan ako niyan. Ikaw magpapatunay niyan. Paano namin, attorney, patutunayan yung mga ganyan na hindi kami binayaran sa utang, na may ginawang krimen sa akin niyan, hinipuan ako niyan, ni-rape ako niyan, binosohan ako niyan, binugbog ako niyan. Attorney, wala naman akong ginagawang masama. Nangaakbay lang ako ng mga friends ko. Malambing lang ako. Kaya sinampal ka, binugbog ka ng mga boyfriend. Pag binasa sa kanya, sa akusado, yung sinampang mong kaso, at nagsabi siya na, hindi ko po inaamin, at Your Honor, not guilty po, not guilty. Paano patutunayan ni complainant yung mga ikinakaso mo, yung mga dinidemanda mo? At paano patutunayan ni accused na inosente siya sa mga dinidemanda mo, sa mga binibintang mo? Paano? Pagpuproceed na tayo sa trial. Kasi kung umamin na siya, hindi na tayo magta-trial. Ano ngayon, attorney, ang ginagawa sa trial? Pabilisin natin. Iano ko lang, isa-summarize ko lang dito para sundan ninyo, panonoorin ninyo. Ha? After ng arraignment, pre-trial. Tapos, ito na yung sinasabi nating trial, yung susunod na mangyari. Anong gagawin dyan? Yung prosecution muna, siya mauna, magpepresenta ng mga ebidensya niya, ng mga testigo niya. Andyan na yung mga judicial affidavit. Lalatag niya na dyan yung mga ebidensya niyang pwede, yung mga hindi bawal. Kung maglatag man siya ng mga bawal na ebidensya, bahala na husgado magsabi dyan. Ida-direct examination siya, i-cross, redirect, recross. Ayan, nandyan na. Tapos, magfo-formal offer or oral offer yung complainant. Tapos, pagkatapos ng complainant, ano sunod? Same sequence, yung akusado naman. Doon niya naman patutunayan na hindi totoo ang binibintang sa akin yung yung complainant na yan. Or, kung sa tingin ni accused, hindi sapat yung ebidensya nung complainant, demurrer siya. Iseset na ngayon ng judgment day, ng promulgation day, yun ang trial, yun ang nangyari sa trial. Sa promulgation, sa judgment day, doon pa lang sasabihin ni judge, doon pa lang sasabihin ng husgado kung talagang nagkasala o hindi, kung guilty o not guilty. Korte na magsasabi niyan. Ibang topic na tayo dyan, wala pa tayo dyan. Yan ang magaganap after ng mag-plea of not guilty ni accused. Tuloy kayo sa hearing, proceed kayo sa trial, tuloy-tuloy ang ligaya. So, I hope alam niyo na kung para saan at bakit nagkakaroon ng plea of not guilty na may karapatan ang akusado na hindi aminin yung dinidemanda sa kanya. Okay? So, salamat po. God bless. Ciao! Init na